Marami ang gustong maging Project Development Officer 1 sa DepEd pero nalilito kung paano ang tamang proseso ng application. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang bawat hakbang mula sa paghahanap ng bakanting posisyon hanggang sa appointment. Kung seryoso kang makapasok sa DepEd, panoorin mo ito hanggang dulo. Step 1. Check for vacant positions. Ang unang hakbang ay ang paghahanap ng available na bakanting posisyon. Huwag basta umasa sa mga shared posts sa social media dahil maaaring luma na ang impormasyon. Mas mainam na direktang mag-check sa DepEd official website, regional office, schools division office, Civil Service Commission job portal, at opisyal na Facebook pages ng DepEd. Basahin ng mabuti ang vacancy announcement. Makikita rito ang qualification standards, listahan ng requirements, deadline ng submission, at kung saan ipapasa ang application. Tandaan, bawat schools division office ay maaaring may magkakaibang schedule at requirements. Step 2. Verify if you meet the qualification standards. Bago ka magsimulang maghanda ng requirements, siguraduhin mo munang qualified ka sa posisyon. Para sa Project Development Officer 1, salary grade 11 ang item. Kailangan ay mayroon kang bachelor's degree na may kaugnayan sa trabaho. Sa ilang vacancy, maaaring walang required na experience o training, ngunit kailangan mong matugunan ang eligibility requirement. Basahin lagi ang qualification standards dahil ito ang unang tinitingnan ng Human Resource Office. Kung hindi ka qualified, hindi na uusad ang iyong application. Step 3. Prepare the required documents. Kapag qualified ka na, ihanda naman ang lahat ng kinakailangang dokumento. Kabilang dito ang application letter, personal data sheet or PDS, resume or curriculum vitae, transcript of records, diploma, eligibility certificate, training certificates, performance rating kung kinakailangan, at iba pang dokumentong hinihingi sa vacancy announcement. Siguraduhing malinaw ang mga photocopy, kumpleto ang pirma at tama ang lahat ng impormasyon. Maraming aplikante ang hindi nakakaabot sa susunod na proseso dahil lamang sa kulang or mali ang kanilang requirements. Step 4. Submit your application. Kapag kumpleto na ang requirements, isumite agad ang iyong application bago ang deadline. Depende sa Schools Division Office, maaari itong personal na ipasa, ipadala sa pamamagitan ng courier o isumit online. Huwag hintayin ang huling araw ng submission dahil maaaring magkaroon ng technical problems o mahaba ang pila. Mas mabuting maaga kang magsumite upang kung may kulang man, mayroon ka pang oras para maitama ito. Step 5. Initial Evaluation. Pagkatapos mong mag-submit, magsisimula ang initial evaluation. Dito sinusuri ng Human Resource Merit Promotion and Selection Board kung kumpleto ang iyong dokumento, kung qualified ka batay sa qualification standards, at kung authentic ang lahat ng iyong credentials. Hindi pa ito ang final selection. Layunin lamang nitong matiyak na ang lahat ng aplikanteng magpapatuloy ay pasado sa basic requirements ng posisyon. Step 6. Competency-Based Assessment. Kapag nakapasa ka sa initial evaluation, maaari kang sumailalim sa competency-based assessment. Maaaring kabilang dito ang written examination, technical examination, practical exercise, case analysis, presentation, o portfolio review depende sa patakaran ng hiring office. Ang layunin nito ay masukat hindi lamang ang iyong kaalaman, kundi pati ang iyong kakayahang gawin ang mga responsibilidad ng Project Development Officer. Step 7. Interview and Written Examination. Kasunod nito ang interview at written examination. Dito sinusukat ang iyong communication skills, critical thinking, problem-solving ability, technical knowledge, report writing, monitoring and evaluation skills, at iba pang competencies na mahalaga sa trabaho, maging handa sa pagsagot ng situational at behavioral questions. Magandang pag-aralan din ang mandato at mga programa ng DepEd bago ang interview. Step 8. Ranking and Deliberation. Matapos ang lahat ng assessment, magsasagawa ang Human Resource Merit Promotion and Selection Board ng ranking at deliberation. Bibigyan ng puntos ang bawat aplikante batay sa education, training, experience, performance, outstanding accomplishments, application of education, application of learning, at potential. Pagkatapos nito, irerekomenda ang aplikanteng may pinakamataas na kabuuang puntos para sa posisyon. Step 9. Selection and Appointment. Kung ikaw ang napili, makakatanggap ka ng Notice of Appointment. Ngunit bago ka tuluyang makapag-report sa trabaho, kailangan mo munang isumite ang iba pang pre-employment requirements tulad ng medical examination, NBI clearance kung hinihingi, at iba pang dokumentong kailangan ng opisina.
Kapag kumpleto na ang lahat ng requirements at naaprubahan ang appointment, opisyal ka ng Project Development Officer 1 sa DepEd. Congratulations! Now everything's technicolor. Hey now, this is what dreams are made of. Hey now, this is what dreams